Eto na mga kabasketball, Jordan Clarkson target maglaro sa laban ng Gilas kontra sa New Zealand at Australian Boomers. Ano-ano ba yung mga posibleng maging dahilan para mas piliin siya ng samahang basketball ng Pilipinas? At Kai Sotto posible raw maging unstoppable ayon sa isang PBA legend. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa pinakabagong interview ng Sports on Air sa isa sa mga active naturalized player ng ating Gilas Pilipinas na si Jordan Clarkson. Matapos nitong malipat sa NBA team na New York Knicks, ay naitanong nga kay JC kung ano yung mga maipapayo niya sa mga Pinoy ballers na gusto rin makapasok sa NBA. At dito nga ay sinabi niya na ang best advice na maibibigay niya ay yung paglalaan ng oras at tuloy-tuloy na pagkuha ng kaalaman at experience sa paglalaro ng basketball. Tapos yung nakikita na rin natin ngayon sa mga top prospect ng Pilipinas, ng ating bansa, no? Gaya nila Kai Sotto at Kevin Kiambao na naglalaro ngayon sa KBL, sa Japan B-League, at nakapaglaro na rin si Kai sa iba't ibang mga liga, no? NBL, sa Ignite sayang, pero sa NBA Summer League nakapaglaro siya. At eto namang si Kevin Kiambao sumusubok din na makapaglaro diyan nga sa NBA Summer League. At sinabi rin netong si Jordan Clarkson na plano niyang umuwi dito sa atin sa Pilipinas sa off-season ng NBA. So most likely mga July, no? Probably like off-season maybe. Hopefully we can get one of these games in the Philippines soon. Yeah. At hopefully daw makapaglaro siya ulit sa ating Gilas Pilipinas. Ang matindi kasi dyan mga kabasketball, no? Etong si Jordan Clarkson, alam naman natin, matagal nang nakapaglaro para sa ating bansa, no? Pinatunayan niya na isa siyang proud Pinoy. Ang pinakahuli pa nga ay doon sa FIBA World Cup noong August 2023 na ginanap dito sa atin sa Pilipinas mismo, no? Hindi malabo mga kabasketball na makapaglaro ulit sa susunod na taon itong ating pambatong si Jordan Clarkson bilang naturalized player. Kasi kung hindi magiging available itong si Justin Brownlee, kasi alam naman natin, no, baka ma-injured, medyo matanda na, 37 na itong si Justin Brownlee, or kung ano man yung maging resulta na itong magiging laban natin sa Guam, sa New Zealand, saka sa Australian Boomers. Kasi kung matatambakan tayo niyan at hindi maganda yung mga maipapakita ni Justin Brownlee, baka mag-isip etong SBP na magpalit na ng naturalized player, no? Ito naman ay para sa ikagaganda ng ating national team. Hindi ko sinasabing hindi magaling si Justin Brownlee, no? Magaling yan, pinatunayan niya na kung ano yung kayang gawin niya sa ating national team. Pero siyempre, kung hindi na siya ganoon ka-epektibo, pwede naman siguro na ma-consider eto nga si Jordan Clarkson na most likely talaga mapipili. Especially, hindi pa approve etong naturalization ni Benny Boatwright, 'di ba? At feeling ko hindi natin kailangan masyado ng isang Ange Kwame, especially meron na tayong Kai Sotto, andyan pa naman si Junmar, andyan pa si AJ Edu, andyan pa si QMB. Kumbaga sa timbang, mas kailangan natin ng isang go-to guy, no? Ng isang facilitator, magaling pumasa, scorer, shooter din sa tres. Ang daing pinaulan nito diyan nga sa kontra sa China, no? Kaya masasabi ko na malaki yung tsansa ni Jordan Clarkson na makabalik sa ating Gilas Pilipinas pagdating, especially pagdating ng July. Kasi itong February at March, most likely si Justin Brownlee talaga magiging naturalized player natin dyan dahil hindi rin naman available etong si Jordan Clarkson. Pero kung ang pag-uusapan ay yung laban ng Gilas sa July 3 at sa July 6 kontra nga sa New Zealand at Australian Boomers, pwede talagang makapaglaro doon etong si Jordan Clarkson kasi off-season na yon. Ngayon mga ka-basketball, ayon sa isang PBA legend na si Ramon Fernandez,
ay posible raw maging unstoppable. Etong ating pambatong si Kai Sotto, kinakailangan niya lang magdagdag ng timbang, magpalakas ng katawan, pagbutihin pa yung kanyang mga galawan diyan nga sa ilalim sa center position, magkaroon ng perimeter shot, mas ma-improve pa, at yung kanyang 3-point shooting. At kapag na-master niya raw yung elegant shot nitong si Ramon Fernandez, ay pwede rin siyang maging unstoppable ayon sa PBA legend. Ang good thing mga kabasketball, as of the moment, halos lahat ng binanggit ni Ramon Fernandez, yun yung ginagawa ng kampo ni Kai. Nagpapalaki siya ng katawan, nagpapalakas siya, no? At actually yung kanyang legs, pag napansin yung galaw niya, no, hindi siya nabibigatan sa katawan niya. Talagang smooth na smooth yung kanyang galawan ngayon, pati yung shooting niya ay mas mataas na yung kanyang percentage mga kabasketball. Marami na siyang nagagawa at nakaka-excite, especially kung matutuloy nga itong paglalaro ni Jordan Clarkson sa July. At kung hindi naman, kung si Justin Brownlee pa rin, nakaka-excite dahil nandiyan na rin si QMB. At mukhang maganda yung maipapakitang performance na itong ating Gilas Pilipinas. Antabayan na natin mga kabasketball. Hanggang dyan, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.